Good morning po sa ating lahat. Okay po. Sa pagpapatuloy po ng ating pong aralin sa Aklat ho ng Roma, Kabanata 5 mula ho sa talatang 6 hanggang 11 po. So muli ho nating basahin po ang talata ho ng banal ho ng nakasulatan sa Aklat ho ng Roma. Sabi ho dito, sapagkat nung tayo ay may hina pa, sa tamang panahon si Kristo ay namatay para sa masama. Sapagkat bihirang mangyari na ang isang tao'y mamatay alang-alang sa isang taong matuwid. Bagamat alang-alang sa isang mabuting tao, marahil ay may mangahas mamatay. Subalit, pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nung tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Lalo pa nga ngayong itinuturing tayong ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay maliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Sapagkat kung noon ngang tayo mga kaaway ay pinapagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, lalo ngayong ipinagkasundo na ay maliligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang buhay. Last verse. At hindi lamang gayon, kundi tayo nagagalak rin sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, na sa pamamagitan niya ay tinamunyan natin ngayon ang paikipagkasundo. So sa ating part 2 na title na He Did It All For Me, so ginawa ho niya ang lahat para ho sa akin. Let us pray po. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, ngayon po sa magandang umagang ito na ipinagkaloob niyo po sa amin, sa araw ho ng linggong ito ng aming pong pagsamba sa iyo. Nawa po aming Ama ang iyong mga salita na aming pong mapapakinggan ngayon sa umagang ito ay patuloy ho ninyong ikintal sa puso ho namin. Huwag niyong pahabayaan na ito po'y maagaw ng kaaway, Panginoong Diyos. Aming Ama, aming hinihiling, banal na Espiritu, bantayan po ninyo ang iyong mga salita na nandito sa puso ho namin. At nawa po ito po ay tumubo, aming Ama, at lumago at magbunga, Panginoon. At makita po, Panginoon, aming Ama ang kalarawan ng aming tagapagligtas na walang iba ang aming Panginoong Jesucristo. Salamat po, aming Ama, o banal na Espiritu, na patuloy na gumagawa at kumikilos sa kabuuan ng iglesia po, Panginoon, ng Kingdom Life Disciples Church. At ang bawat lokal ng simbahang ito ay patuloy ho ninyong samahan, patuloy ho ninyong palaguin, at tulungan ng bawat miyembro ng simbahang ito ang mga pinagdaraanan ho nila sa buhay, mga pagsubok, mga problema, mga tukso, mga pagkakasakit. Aking hinihiling, aking Ama, na patuloy mo silang tulungan. Kahabagan, Panginoon, aming Ama. Salamat po ng marami, O Diyos, sa iyo po ang papurit parangal. Sa tanging pangalan po ni Kristo Jesus, ang lahat po'y magsabi ng malakas na Amen at Amen. Palapakan po natin, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. So ating pong natalakay ho last Sunday, ang title ho ng He Did It All For Me, na number 1 ay The Sinner's Pitiful Condition, ang kaawa-awang kalagayan ng isang makasalanan. At tinatalakay ho ang verse 6, The sinner is a weak man, ang makasalanan ay isang mahina na tao. Talakay po natin ngayon ng letter B, The sinner is a wicked man. Ang makasalanan ay isang masamang tao. So, yung salitang ungodly, sa salitang Griego ho yan, ay asebomai, which is sebomai with a negative prefix. Sebomai means godly, pure, and clean. Kaya yung a ho dyan, ibig sabihin niya, that is ungodly. Okay po, pag sinabi natin asebomai, so that is ungodly. Kaya ang salitang ito ay tumutukoy sa mga taong walang paggalang o walang takot sa Diyos. Ito ay literal na nangangahulugang nabubuhay na walang Diyos, ang abesomai. Kaya sabi ho ng Romans chapter 3, verse 11, walang nakakatalastas, walang humahanap sa Diyos. There is none who understands, there is none seeks after God. So ibig sabihin, wala talagang naghahanap sa Diyos. Why? Because ungodly. Hindi ka makadiyos eh.
Walang kusang naghahanap sa Diyos. Sa totoo lang, kung magsa-survey ho tayo sa paligid ho natin, mostly po ang lahat ho, karamihan ho ng mga hindi kumikilala sa Diyos. Kung sila po ay inyong tatanungin, ano ang gusto ho nila? Kabanalan o kasalanan? Kadalasan ay sasagot ho nila ay paggawa ng kasalanan. Yun ho yung ginagawa, yun ang gusto ho nila. Kasi yun ho yung kalikasan ng isang tao. Di ho ba? At kung tatanungin din ho natin mga kapatid, ang Kristiyano, eto lang ho, makinig ho kayo mabuti ha. Kung mag-survey ho tayo sa Christian churches, so hindi dito sa ating church ha, hindi dito sa ating KLDC. Kung magsa-survey ho tayo, kung tatanungin ho natin, simbahan o libangan? Yun ho. Araw ho ng linggo o libangan? So kung papipiliin natin, eto wala hong problema sa libangan, mga kapatid. Ang problema lang minsan, ang libangan ay napapataon sa tinatawag ho nating Sunday. Di ba? Kasi nga Monday to Saturday, working days yan eh. Karamihan sa mga nagtatrabaho. Ibig sabihin, walang time for the family. Kaya minsan, yung araw ho ng linggo, araw ho ng pagsamba, ay naaagaw ng tinatawag ho nating family day. Naaagaw po ng tinatawag ho nating libangan. Kaya nga po, commitment na lang ho dito talaga ang pagbabatayan sa isa hong miyembro ho ng simbahan. Ito po ba ay sambahan o libangan? Kaya hindi ko sinasabi mga kapatid na masama ang libangan ha. Hindi ko sinasabi na masama ang family day. Yes, mahalaga rin po ang family day. Ito lang ho yan. Kung meron ho tayong malalim na commitment sa Diyos, mas unahin ho natin yung unang oras ng araw ng linggo bago po yung tinatawag ho nating family day. Tama po ba ako mga kapatid? Kasi ito lang ho yung talaga commitment. Napakahalaga po yung salitang commitment sa church. Kasi kung wala ho tayong commitment, pagmamahal sa Diyos at sa simbahan. Kasi tayo po yung simbahan, tama po ba? Tayo po yung simbahan. Yung simbahan po ay nag-gather together. So ibig sabihin, ito lang ho yung time na tayo po ay sama-sama na nag-aaral ng salita ho ng Diyos. Sa akin lang personal, sa akin pong sarili hong ugnayan ko ho sa Diyos, napakahalaga ng tinatawag ho nating commitment sa Diyos. Again hindi masama ang libangan. Depende po sa libangan kung anong klaseng libangan yan. Baka libangan papunta ho sa tinatawag ho nating kasalanan. Kasi itong katawan ho nating ito, malakas talaga ho ito, yung magnet ho sa mundo. Meron ho may puwersa ho, ang kasalanan ho ng daigdig na ito na nag-a-attract sa ating katawang lupa. Napakalakas ho niyan, yung magnet na yan. Kaya po, wala ho tayong magagawa kundi manangal lamang sa Diyos. Amen? Ako po, araw-araw ang ginagawa ko, lagi ako nananangan sa kapangyarihan ho ng Diyos. Why? Kasi may kapangyarihan din ho ang kasalanan. Wala ho tayong lakas. Wala ho tayong kakayahan na labanan ang tinatawag nating kapangyarihan ng kasalanan. Wala. Sino man tao sa balat ng lupa na sasabihin niya, Pastor, kaya ko labanan ng kasalanan. Hindi po. Si Moses nga po tinagurian ho siyang tinatawag ho nating pinakamaamong tao sa balat ng lupa. Ibig sabihin, lumabas pa rin po ang kanyang pagkatao. Yung kanyang pagiging tao. Para bang pinapakita lamang ho ng Diyos sa atin, tao ka lang, ako ay Diyos, kinakailangan mong umasa sa akin. Amen po ba? Tao ka lang, Diyos ako, kailangan mong umasa sa akin. Tao ka lang, Diyos ako, kinakailangan mong dumepende lagi sa akin.
Yan ang sinasabi ho ng Diyos sa atin. Kasi ito lang ho yan eh. Kung tayo pong mga mananampalataya, hirap na ho tayong lumaban sa kasalanan. Lalo, paano na ho ang mga hindi mananampalataya? Di ho ba? We are a godly person. Naniniwala ho ba kayo we are godly? Parang dalawa lang ho yung nagsabing godly siya. Naniniwala ho ba kayo we are godly? Sa Grego ho yan. Ano salita ho yan? Yung godly. Sebomai. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw ay sebomai. Oh, sebomai ha? Oh, sebomai ka. Hindi ka asebomai. Amen? We are sebomai. We are godly. Kailan ba tayo naging godly? Once si Christ ay pinagtiwalaan natin sa buhay natin. Once si Christ, yung righteousness niya ay nasa atin. Now, we are godly. We are now saints of God. Tayo po ay mga santo at santa ho ng Diyos. Tama po ba ako, mga kapatid? Ngayon, kung tayo po hirap pa rin, labanan ang kapangyarihan ng kasalanan, papaano na po yung ating mahal sa buhay? Na hindi po mananampalataya. Kaya napakahalaga po na i-share ho natin sa kanila ang salita ho ng Diyos upang tumangan sila sa kapangyarihan din ho ng Diyos. Nakatulad ho natin. Meron nga pong isang mananampalataya, unang-una po, very active ho sa church. Lumago ho siya sa kanyang pananampalataya. Ngayon, lagi ho siyang dumadalo sa gawain ho ng Diyos. Nagkaroon siya ng burden sa kanyang kaibigan. Na sabi niya sa kanyang pastor, Pastor, gusto ko ma-win yung kaibigan ko. Sabi ng pastor, tuwan-tuwa naman yung pastor. Sabi ng pastor, sige, kailangan natin yan, mag-soul-win tayo. Kasi nangangunti na tayo eh. Kailangan talahon natin mag-win ng more souls sa ating simbahan. Tuwan-tuwa naman ho yung Kristiyano na yun na lumalago sa Panginoon. Sige po, pastor. So ngayon, dahil alam na ho niya, ang banal na kasulatan, ito na po ang nangyari sa kanya. Yung kaibigan na kanyang gustong mawin, siya ay isinama sa umpukan. Ano ba yung umpukan na yon? Inuman. Ngayon, sabi ho nung Christian, meron siyang aral tungkol sa banal na kasulatan eh. So, unang-una, tumikin daw muna siya ng isang tikim. Okay, tapos stop na. May nakakita. May nakakita na miyembro ng simbahan. Isinumbong kay pastor. Di si pastor siyempre, hindi talaga ho yan tatahimik. Ang gagawin ni pastor, talagang tatanungin ho yung Christian, yung miyembro ho niya. Tama po ba? Makikialam ho ba ako dun sa taong, miyembro ng simbahan? Karapatan ko ho bang makialam? Para ayaw ho ninyo ako makialam sa inyo. Gusto niyo ba ako makialam mo ako sa inyo? Siyempre naman po, pastor ninyo ako, makikialam talaga po ako. Tama po ba? So yung pastor po nakialam. Sabi niya, tinanong niya yung Christian. Brother, totoo ba? Sabi niya, may nagsabi sa akin na nakita ka daw na nakipag-umpukan. Nakita niya tumagay ka daw. Uminom ka raw. Siyempre, yung Christian na yon, opo, pastor. Kasi di ba, sabi naman ng Bible, si Pablo ay naging hintil para maligtas din ng mga hintil. Yung ba yung ibig sabihin nun? Gusto niya ma-win ho yung kaibigan niya, kaya nag-try ho siyang maki-join ho dun sa yon. Ayaw mo, pastor, hindi na po ulitin. Pero ito hong Kristiyano na ito, talagang yung eagerness niya na ma-win ho niya yung kaibigan niya, gusto talaga niya ma-win. So, tinanggap ulit. Tingnan niyo tinanggap ulit yung alok. Halika, join ka muna para susunod na linggo. Asama na ako sa'yo. Tingnan niyo po ang strategy ho ng kaaway ha. Papakita ko lang ho sa inyo. Di tumagay na. Sabi niya, mukhang masarap eh. Ano bang naka-mix dito? Juice yan. Pre. Sabi niya, pre na hindi na bro eh. Pre na Aba, yung konti-konti. Naging container na.
Eh, ang problema, Sabado ho ng gabi ho yung inano yun. Sabado ho ng silang gabi ho nag-inuman. Eh, pag-gising ho ng umaga, sakit ng ulo. May hangover siya. Ibig sabihin, hindi na ho makasimba. At nangyari po, dahil sa na-attract na ho siya doon sa alak, unti-unti na ho siya, yung gusto ho niyang mawin para kay Kristo, siya ang nawin para sa kasamaan. Tingnan niyo po, kaya ho tayo pong mga mananampalataya, dapat po tayo po ay magbantay palagi. Dapat makita ho natin ang lagay ho natin bilang Kristiyano, that we are the light of this world. Hindi porket na gusto ho nating mawin ho yung friend ho natin, kaibigan natin, o mahal natin sa buhay, ay pagbibigyan na ho natin sa kasamaan. Like ko siya sabi sa inyo, pwede tayong makisama, wag lang makisama. Makisama tayo. Join them. Pero wag mong gagawin yung ginagawa ng kasamaan. Dapat makita pa rin yung pagkakaiba ng Kristiyano at hindi Kristiyano. Dapat nakikita rin ho sa atin ang pagkakaiba ng manampalataya at hindi manampalataya. Meron nga po isang kwento Yung isang tao po na nagmamay-ari ng isang ibon, na tuwan-tuwa ho yung bumisita, ano ba ho ba yung ibon na yung kulay itim? Martinez? Tama po ba yon? Parang Martinez ata po yun, yung klase ng ibon. Yung mas magaling magsalita ang Martinez tama ba? Martinez. So yung Martinez na ho na yun, ay nagsasalita ng magandang umaga po, magandang hapon po, at nagpupuri sa Panginoon, purihin ng Diyos. Napakinggan ho nung kaibigan, tuwan-tuwa ho yung kaibigan, wow, ang galing naman ng Martinez mo. Magalang. Meron ko siyang alaga na Martinez bastos. Nagmumura. Pwede bang maisama ko yan sa hawla mo, hawla ng ibon mo na magalang? Eh sabi ho nung sige, sama mo. Para maging maging mabait din yung Martinez mo. Aba, isinama po pagkalipas sa 2 linggo Aba, nagmumura na rin ho yung yung nagpupuri sa Panginoon na ibon. Imagine ho ninyo mga kapatid, isinama, na-influensyahan. Di ba? Ito lang ho yan pag hindi mo kaya, malakas yung pera sa unang kasalanan, pwede kang lumayo. Amen, pwede kang lumayo. Kasi actually, kasi gusto ho ng Diyos Ang gusto ho ng Diyos, lumayo tayo sa kasalanan. Kasi ang layunin ho ng Diyos ho sa atin, mabuhay tayo saan? Sa kabanalan. Mabuhay tayo ng maayos. Pagkatapos ho nating maligtas, kinakailangan ho natin ipakita ho sa Diyos ang kabanalan ng Panginoon. Nainiwala ho ba kayo mga kapatid? Yun ho ang goal ho ng Diyos. Hindi lang ang goal ng Diyos at na ikaw ay maligtas. Ang goal ng Diyos, maging liwanag ka. Maging asin ka ng daigdig na ito. Pakisabi sa katabi mo, maging ilaw ka, maging asin ka ng salibutan ito. At talaga ho, kala ho ninyo, ang hirap talaga lumaban sa kasalanan. Sino magsasabi sa akin? Mahirap lumaban sa kasalanan. Tama po ba? Ang hirap lumaban sa kasalanan Kasi nasa palibot ho natin ang mundo ng kasalanan. Pwede ho tayong maapektuhan ng kasalanan kung hindi tayo tatangan sa Diyos. Kaya po ang kagandahan po nung second tense of our salvation na tayo po ay inililigtas ng Diyos sa kapangyarihan ng kasalanan ng daigdig na ito. Amen? Ngayon kung hindi mo kaya, halimbawa, nag-fail ka, nagkasala ka, go to God. Huwag kang magtago sa Diyos. Go to God. Repent. Nandiyan ang 1 John chapter 1 verse 9. Confess your sin. Ipahayag mo ang iyong kasalanan. Ang Diyos ay tapat at banal na ikaw'y patatawarin. Amen po ba? Ngayon kung unbeliever po ang pag-uusapan natin, wala talagang kusang naghahanap sa Diyos. Wala talaga po. Pangalawa po mga kapatid, dahil wala talaga naghahanap sa Diyos, dahil binulag sila ng demonyo ni Satanas. Binulag po ang kailang pag-iisip po para hindi nila makita ang mga bagay ng Diyos.
Eh bulag nga po kasi. Kaya hindi nila makikita ang mga bagay ho ng Diyos. Siguro, di ba? Ngayon, malago lang kayo sa pananampalataya. Nakikita ho ninyo, anong pagkakaiba nung hindi ka pa mananampalataya, ngayon mananampalataya ka na? Anong pagkakaiba? Meron bang malaking pagkakaiba? Ha? Hello? Hello? Meron po ba? Ikaw, Brother Bong, may malaki bang pagkakaiba? Yes, may malaking pagkakaiba eh. Yun ho natin nakita. Nakasumpong ka na sa Diyos eh. Nung nakasumpong ka na sa Diyos, nakahanap ka na sa Diyos, ibig sabihin, yung nakatakip sa mata natin, na matagal hong tinakpan ni Satanas ang ating paningin sa mga bagay ng Diyos ay tinanggal ng Diyos sa atin. Amen? Pero yung pagkabulag ho natin, kinakailangan may mag-akay sa atin. Tama po ba? Sino mag-aakay sa atin? Yung may nakakita na. Sino yung nakakita na? Ako yun. Ikaw yun. Tayong lahat na involved sa church. Tayong lahat na binago ng Diyos. Tayong lahat na iniligtas ng Diyos. Ikaw ay hindi na bulag. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka na bulag. Ito lang yung gagawin mo. Kung hindi ka na bulag, mag-aakay ka ng bulag. Pwede ba yun? Ha? Pwede ba yung mag-aakay ka ng bulag? Patungo sa Diyos. Tama? Hindi ka na bulag eh. Nakikita mo, ang mga tao po ay kakapa-kapa. Tingnan niyo po, i-imagine lang ninyo, ang mga taong wala sa Diyos, kakapa-kapa, hindi nila alam. Kaya sila papatungo. Kaya anong ginawa ho ng Diyos? Anong ginawa ng Diyos? Humipo siya ng tao. Ako yun, ikaw yun. At ngayon, inalis ho ng Diyos sa paningin ho natin ang pagkakatakip. Nakita mo, naawa ka sa mga kumakapa-kapa, mga bulag. Mapapahamak sila. Wala ka bang gagawin? Hello, answer me. Wala ka bang gagawin? Meron kang gagawin. Alam mo na nasa bingit ng kamatayan ang isang taong bulag. Hahayaan mo na lang ba na siya ay mahulog? Hindi. Anong gagawin mo? Aakayin mo siya. Yan ang tungkulin nating mga mananampalataya. Amen? Akayin sila. Saan? Sa tamang daan, hindi sa dating daan. Paano nyo napakinggan mo yun? Amen? Akayin natin sila sa tamang daan. Napakahalaga po ng ating tinuturo. Sabi ho ng Biblia, ang bulag na mag-aakay sa kapwa bulag, kapwa sila mauhulog sa hukay. Tama po? So kailangan nating makakita. Kaya ang tinutukoy ko dito po ay ang Romans chapter 3 verse 11. Walang nakakatalastas, walang humahanap sa Diyos. There is none who understands. There is none who seeks after God. Walang nakakaunawa. Hindi ko tinutukoy ho dito mga kapatid ang Efeso 2.1 ha. Ulitin ko. Hindi ko tinutukoy ho dito, labas ang Efeso 2.1 dito. Na patay ang tao sa kasalanan. Ano sabi ho doon? Kayo no'y mga patay sa inyong pagsalangsang at mga kasalanan. Ito lang ho yan mga kapatid. Ang tao talaga, likas sa atin, hindi ho tayo naghahanap sa Diyos. Walang naghahanap sa tunay na Diyos. Wala po talaga. Kailangan may ginagawa, may gagawin ang Diyos. Ito lang ho yan eh. Ano ba nakakahadlang sa isang taong makasalanan sa Diyos? Ano po? Kasalanan. The great barrier between God and man is sin. Tatlong letra lang, S-I-N lang ang problema sa daigdig na ito para hindi natin maabot ang Diyos dahil sa kasalanan. So sin has affected human intellectual. Sin has affected our emotions, our volition,
all aspect of human personality because of sin. Kaya, hindi ho naghahanap ang tao sa Diyos. Yung salitang depravity o pagkasira ng tao, kaya hindi siya naghahanap sa Diyos dahil sa pagkasira niya. Ulitin ko ha, dahil sa depravity niya, sa pagiging bulok niya. Mahihirapan ang tao na i-please ang Diyos. Mahirapan po. Kung ipi-please natin ang Diyos sa ating pamaraan, hindi ho natin kakayanin. Tama? Kinakailangan makita ho natin yung standard ng Diyos. Makita ho natin yung pamantayan ng Diyos para ma-please ho natin siya. At wala nakaabot, sabi ng Bible. Wala nakaabot sa Diyos. Kaya po, yung depravity means that man fails the test of pleasing God. Again, depravity means that man fails the test of pleasing God. Nag-fail ka. Kahit anong gawin mo, hindi mo kayang i-please ang Diyos. Kinakailangan yung pamantayan niya. Tingnan niyo po, bakit meron pong mga babae o lalaki na hindi pa nag-aasawa? Oh, yes, sinabi ni MJ, mataas kasi ang standard niya. Di ba? Kasi pag meron ka mataas ang standard mo, halimbawa, 10 yung pamantayan mo para siya talaga po ay para mapangasawa mo. E tandaan ho natin, wala hong perpekto. Amen? Kaya, hindi ka makakapangasawa. Magiging ano ka? Ano po yun? Ayoko magsabi. Ito lang sa akin lang ho yan. Ito lang po. Minsan dapat ibaba mo rin standard mo eh. Tama po ba mga kapatid? Nandiyan pa ho ba kayo? Minsan ibaba ho natin standard natin. Kasi po, nakikita lang ho natin yung sarili ho natin. Paano naman yung iba? Paano? Halimbawa, nagkaagusto sa iyo yung lalaki. Eh, taas ang standard mo. Hindi tuloy ho siya makapanligaw sa iyo. Bakit? Ang taas naman kasi ng standard nito eh. Pero mahal na mahal ka ng lalaki. Minsan dapat ibaba mo pa rin ang standard mo. Kalahon ninyo, kung ang Diyos po ay meron siyang standard, ibinaba niya ang standard na yon. Alam niyo po ba? Ibinaba niya ang standard niya para lang maabot niya ang sangkatauhan. Anong ginawa ho niya? God sent His only Son. Ibinaba niya ang kanyang standard. Kasi hindi nga natin makaya abutin yung standard niya eh. O ano yung standard niya? O gawin mo yung 10 Commandments. Meron ba nakasunod sa 10 Commandments? Basahin niyo ang Bible. Meron ba nakasunod sa 10 Commandments? Wala. Yun ang pamantayan niya eh. So dahil wala nakasunod sa pamantayan ho niya, anong ginawa niya? Ibinaba niya. Isinugo niya ang kanyang bugtong na anak na yung pinakasimple lang para ma-please mo ang Diyos. Have faith in Christ. Very simple. Simple lang. Ewan ko baga, bakit marami mga Pilipino pinahirapan pa nila ang paraan ng kailang kaligtasan para makapunta sa langit? Kung ano-ano mga pinagagawa ho nila sa kailang simbahan para lang to please God? No. Hindi natin kayang pantayan ang pamantayan ng Diyos kung ang batayan ho natin ay ang ating ginagawa. Amen? Ngayon, dahil tayo po ay nasa Book of Romans, pinagdidiinan ho natin ho dito ay ang kasalanan. Pinagdidiinan ho natin dito po ang justification. Pinagdidiinan natin ho dito ang sanctification. Kaya napakakumpleto ho ng Book of Romans. Sabi nga ho sa akin ni Dr. Stigall,
Grace Bible, Grace Biblical Studies, dahil sabi ko nga sa kanya, na nagsiserious po ako ng Book of Romans, sabi niya sa akin, mag-excel ka sa first subject mo sa September. Dahil ang first subject ko doon sa Pre-Grace Seminary ay Book of Romans. So dahil tayo po ay nasa Book of Romans, so ngayon naka-sentro pala ho sila sa first subject ko ng curriculum ho nila doon ng Book of Romans. So napakaganda ho ng Book of Romans. Bagamat napakatagal na ho natin tinatalakay po ito at hindi po ako lumalayo kung ano ho yung sinasabi ho ng Book of Romans. Kasi ito lang ho yung mga kapatid hindi ho natin pipwede na sumang-ayon sa atin ng Biblia sa aral natin. Nakukuha niyo ibig ko sabihin? Merong pong mga tinatawag nating fundamentals of faith ang lahat ng mga churches. May mga pininiwalaan ho sila. Gusto ho nila, sumang-ayon ho ang Bible doon sa aral ho nila. Pilit ho nila na isinisiksik yung aral na alam nila para sumang-ayon sa kanila ang Bible, which is wrong. Mali ho yun. Dapat, yung theology ko, yung aral ko, dapat sumasang-ayon ang Biblia. Naku, ibig ko sabihin mga kapatid, kinakailangan yung Bible ang sundin ko, hindi yung theology ko. Yung Bible mismo, hindi yung aral ko. Dapat sumasang-ayon yung Bible doon sa aral ko. Maraming Kristiyano at churches ho ngayon, pinipilit nila yung aral nila ay isinisiksik nila sa Bible. Kaya ang Bible po, nahihirapan. Nahihirapan ng yung tunay na mensahe ng banal na kasulatan. Sa atin po, inilalabas natin yung tunay na kahulugan ng banal na kasulatan. Amen? Hindi ho tayo maglilihes. Pakisabi sa katabi, hindi ka maglilihes. Ngayon, ito lang ho yan mga kapatid. Kaya ang isang taong makasalanan, mas pipiliin pa niyang magtampisaw at mag-enjoy sa kasalanan. Tama po ba? Sino magsasabi dito na hindi masarap ang kasalanan? Kahit nga ang matanda nasasarapan sa kasalanan Kalawin ninyo, sa simbahan, napakahirap i-expose ang gawaing kasalanan ng isang pastor. I mean, yung pastor mismo nangangaral about sin. Bibihira. Kasi maraming masasaktan Maraming tatamaan. Tama po ba? Kasi mas angat pa daw ang simbahan kung ang pinipreach daw dapat ay yung gusto ng tao. Ano ba gusto ng tao? Ang gusto ng tao po yung mensahe na nagpapaantig ng kanilang puso. Ano man yan, hindi ko na i-elaborate sa inyo. At like ko naman sinasabi sa inyo mga aral na yon. Pero hindi po ako ganoon. Ngayon. Dati, ako ay ganoon. Sabi ko nga ho sa worship team, nung last time nag-mentoring ho kami, dati naman ako nagpapakiliti ng tao Dati naman po ako na kung saan ay kada preach ko nga ho nun sa kabila, pumapalakpak ang mga tao dito po, tingnan niyo po, nakatunga nga ho kayo ngayon. Di ba? Noon po noon. Kaya ko hong magpagalak sa tao. Kasi ang goal namin ho noon ay kilitiin ang tao ayon sa kailang kagustuhan. Ngayon po hindi.
Kinakailangan maituro ko ho sa inyo yung tunay na aral. Yung tunay na sinasabi ho ng banal na kasulatan. Isa lang po nag-amen. Salamat po, Sister Liningning. Paano ba tayo naligtas? Paano tayo naligtas? Kusa ka bang naghanap sa Diyos? Hindi. Ito lang ho yan. Wala hong kusang naghanap sa Diyos. Ito lang ho yan. Nung nasipat ka ng Diyos, ano po ba ang Diyos sa daigdig na ito? Siya ay tumitingin sa lahat ng dako. Amen? Sa lahat ng dako ay tinitignan niya ang lahat ng tao. At alam niya, nasipat na niya, na ikaw ay magtitiwala sa Kanya. Nasipat na niya, na ikaw ay sasampalataya sa Kanya. Kaya anong ginawa niya? Gumamit siya ng tao. Para ano? Para ikaw ay maligtas. Naku, ano niyo ibig sabihin? Why? He is omniscient. One of the attributes of God, He is omniscient. All-knowing God. He knows everything. He knows our future. Kaya ho nung panahon, noong taon ho ng 1984, natatandaan ko pa, taong 1984, na nabanggit ko, umakyat ako sa itaas ng aming bahay na ang wika ko, meron bang totoong Diyos diyan? Magpakilala ka sa akin kung may totoong Diyos. Kaya ang ginawa ho ng Diyos, nagpadala siya ng pastor. Naging kapitbahay namin sa Alabang noong araw na yon, 1985. Buwan ng February 13, 1985, alas 8 ho ng gabi, niyaya ako ng pastor na yon na ang sabi sa akin, Boy, halika, pasok ka, makinig ka ng salita ng Diyos. Habang ako ay nakikinig ng salita ng Diyos, hindi ko namamalayan, unti-unting bumabagsak ang luha mula sa aking mga mata. Sa edad na 15 anyos. Kaya nung sinabi ng pastor na yon, Boy, gusto mo bang tanggapin si Jesus sa puso mo? Anong sabi ko doon sa pastor na yon? Opo. Kaya nung tinignan ko yung oras sa kanilang bahay, alas 9 impunto ho ng gabi, doon ko ho sinampalatayanan ang tagapagligtas ko, walang iba, si Jesucristo. Nasipat na niya na ako'y sasampalataya, kaya gumawa ho siya ng paraan para ano? Para ako ay makakilala sa Kanya. Pangatlo, walang kakayahan ng tao na maintindihan niya ang mga bagay ng Diyos, malibang gumawa ang Diyos sa Kanya. Sumasang-ayon ho ba kayo sa akin? Kaya ho ba niyang intindihin ang mga bagay ng Diyos? Di ba ang hirap? Mahirap intindihin ang mga bagay ng Diyos. Minsan nga yung kalooban ng Diyos ayaw ho natin Tama po ba ako mga kapatid? Minsan pinipilit ho natin ang ating mga sarili na, Lord, ito ang gusto ko sinasabi ng Diyos sa iyo, anak, ikakasama mo yan. Hindi, Lord, maganda po sa akin to. Anong sabi ng Bible? Sa paningin natin, tila maganda, pero ang dulo ho nun, kapahamakan. If I were you, choose God. Choose the will of God, not your will. Kasi yung will mo, yan ang magiging ikakapahamak ho natin. Kaya ito lang ho yan mga kapatid, hindi natin maiintindihan ang mga bagay ng Diyos hanggat hindi gumagawa ang Diyos sa buhay ho natin. Hindi mayaalis ang katotohanan na ito. Kailangan mo nang ipaunawa sa atin ng Diyos ang mga bagay ng Diyos at saka tayo tutugon sa Kanya. Amen. Kaya ipaunawa ko niya. Ang mga bagay ho ng laman
ay hindi ho natin maintindihan ang mga bagay ng espiritual. Yan po yung sinasabi ng unang Korinto, Kapitulo 2. Kaya yung isang carnal Christian, yun na nga, carnal Christian na po eh. Dahil carnal Christian ho niya, hindi na ho niya maintindihan ang mga bagay ng espiritual. Anong gusto ho niya? Yung makalaman. Yun ang problem. E paano po yung natural man? Di lalo na. Hindi niya maintindihan. So kinakailangan may gawin ang Diyos. So dahil tayo po ay walang magawa na baguhin ang ating makasalanang kalikasan. Sa totoo lang, kaya ho ba nating baguhin ang ating makasalanang kalikasan? Amen o no amen? Namumuhay tayo ayon sa gusto natin na walang pagsasalang-alang-alang sa Diyos o sa Kanyang kautusan o kalooban. Walang pakialam ang tao sa Diyos. Yan ang totoo. Gagawin ng tao ang lahat ng gusto niya sa kanyang buhay. Ano ho yan? Magsinungaling, magnakaw, mangalunya, papatay. Why? Godless nga eh. Ungodly nga eh. Kaya susundin niya ang lahat ng kanyang gusto. Kaya ang isang masamang tao ay magpapatunay na masama siya ayon sa ginagawa niya. Amen. Magpapakita lang yan na makasalanan siya. Makalaman siya. Pero ang mga taong ito ay nagsasabi na sila daw po ay may Diyos. Di ba? Kung tatanungin ho ninyo ho yung mga tao na gumagawa ho ng kasalanan, sasabihin nila sa iyo, "Oy, makadiyos din kami." Tingnan ho ninyo po, during political, yung rally, yung sa politika. Ano na kadalasan nakalagay ho sa kanilang slogan ho nila? Sa tarpaulin, makatao, makadiyos, ano pa yan? Makakalikasan. Wala ho magsasabi na hindi siya makadiyos. Malalaman lang ho natin yung kanyang sinabi pag siya po ay nakaupo na. Tama po ba? Tingnan ninyo po, ano ba ang Pilipinas? Makadiyos. Ano sabi ho ng The only Christian nation in the Paris. Yung pagiging makadiyos ho natin, ang layo sa sistema ng ginagawa ng bawat Pilipino. Amen? Kaya ito ho yung mga taong nagsasabi na sila daw ay makadiyos. Pero ito ho, hindi naman nakikita sa kanila yung kabutihan, yung kabaitan. Mas mabuti pa nga po yung mga atheists eh. Di ba? Yung mga atheists. Yung mga hindi kumikilala sa Diyos, minsan nga sila pa nga yung mabait eh. Di ba? Minsan nga ho, yung kasama mo sa trabaho, hindi mananampalataya. Parang Christian kung gumalaw. Parang Christian kung magsalita. Pero yung Kristiyano mo na, yung kaibigan mo, sabi, maraming ganon. Sa totoo lang, kalahon ninyo. Mas totoong Kristiyano pa yung yung hindi mananampalataya sa paraan ng pamumuhay. Anyway, hindi naman ho yung batayan talaga ho ng kaligtasan eh. Ulitin ko mga kapatid, hindi naman yun ang batayan ng kaligtasan natin eh. Pero gusto kong ipakita lang ho sa inyo, ano yung pagkakaiba ho natin. Kaya ito yung kagandahan ng sumisimba kayo. Bakit? Kasi nakikita ko yung reaksyon ng mukha ninyo. Amen? Nakikita ko yung reaksyon ng mukha ninyo. Merong kumukusot ang noo. May tumataas ang kilay. Kasi ito lang mga kapatid. Naway ipakita ho natin sa daigdig na ito na tayo po'y mananampalataya ni Kristo. Pwede ba yon? Pastor, tinatago-tago ko nga pagiging Kristiyano ko eh. Anong dahilan? Nahiya ka? Ayaw mo mausig? Ayaw mo pakilala na isa kang mananampalataya?
Na para kung sakali man na merong mag-alok ng kasalanan, madali kang makagawa ng kasalanan dahil hindi ka naman kilala, hindi ka naman napapakilala as a Christian. I'm sorry brother and sister. Kasi ito lang ho yung gusto ipaunawa ho ng Diyos sa atin ngayon. Gusto ho ng Diyos, maging maayos ang buhay ho natin. Pakitapik nga ang katabi, sabihin mo, gising. Bilang Kristiyano. Amen. Tumatagal ho tayo sa magiging Christian natin. Amen. Ako nga, binibilang ko. Actually, hindi dapat natin bilangin ang ating araw sa taon. Bilangin natin ang buhay natin sa oras. Amen. Sa segundo, sa minuto. Huwag natin bilangin sa taon. Bilangin natin sa araw, sa oras, sa minuto. Kumusta ang pagiging Kristiyano ho natin? Amen? Nandiyan pa ba kayo? Anong sabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 5a? Na may anyo ng kabanalan na dapat tinanggihan ang kapangyarihan nito. Kasi ito lang mo yan eh. Sino pa napupulaan? Kung magsasabi ka, I am a Christian. Pero labas naman po, o malayo naman sa ginagawa mo ang pagiging Kristiyano natin. Sino po napupulaan? Ang Diyos. Ang Diyos po ang napupulaan, mga kapatid. Amen? Hindi ho tayo. Ang Diyos ang napupulaan. Naakabit sa buhay ho natin ang salitang Christ. Pero anong ginagawa ho natin? Malayo ho doon sa pamantayan ng pagiging isang manampalataya. Kaya huwag ho natin tignan ang ating mga sarili, again, na matuwid o banal. Ang pinapakita ko lang sa inyo dito mga kapatid, tumangan tayo sa Diyos. Amen? Huwag ho tayong gumawa ng kabanalan ayon sa pamantayan po natin. Hindi ho natin kaya. Amen? Tumangan tayo sa Diyos. Sabihin natin sa Lord, isusuko po sa iyo ang buong buhay ko. Tulungan ninyo ako. Yan po yung mga kapatid. Ang kailangan ho natin ay ang Romans chapter 12 verses 1 and 2. Yan lang po mga kapatid. Kinakailangan natin magpasakop sa Diyos. Pati ang ating kalooban. Para gumawa ang Diyos sa buhay ho natin. Ang tinutukoy ko ho dito mga kapatid, ay nung bago tayo maligtas, ang tingin ho natin, tayo po ay mayroon tinatawag na self-righteousness. Huwag kang gagawa ng kabanalan ayon sa iyong sarili. Gumawa ka ng kabanalan ayon sa pamantayan mismo ng Diyos. Naalala ko tuloy ho yung kanta ng Yanoban. Ano ba yung kanta ng Yanoban? Banal na aso, santong kabayo, natatawa ako, hi. Kala niyo tinignan ko ho ang kahulugan ho noon. Yun po ay pagpapakita ho ng Yanoban sa mga religious hypocrites sa Pilipinas. Again, hindi ko ito pinatutungkulan sa isang relihiyon ha. Kahit man ako ay apektado ho doon. Uulitin ko, lahat ng relihiyon sa daigdig na ito, sa bansang Pilipinas, kung hindi nakikita sa atin yung ating pinapangaral para tayong banal na aso na santong kabayo. Amen. Ang tawag diyan ay hipokrito. Amen. Ako po, kahit ako ganun. Ibig sabihin, pwede po ako maapektuhan. Kung hindi ko i-apply ang mga ginagawa ko, tinuturo ko sa inyo, isa po akong santong kabayo, banal na aso. Ipokrito po ako. So, check ourselves right now. Tignan natin ang ating sarili. Itong pinapakita ho ng aklat ng Roma. Why?
They are ungodly. Abesomai. Kasi nakikita ho sa kailang buhay. Dito ako magtatapos. Hindi naparito ang Panginoong Hesus para sa mga banal. Hello? Hindi naparito si Jesus, ang Panginoong Hesus, para sa mga matutuwid. Naparito ang Panginoong Hesus para sa mga makasalanan. Amen? God loves the ungodly. God loves the sinners. Tayo yun eh. Amen? Tayo yun eh. Kinahabagan ng Diyos eh. Abeso may tayo nun eh. Pero ngayon, ano ka na ngayon? Ano po? Pakilakas? Sebomay. Hindi sebo ha. Last verse, Luke chapter 5, verse 32. Hindi ako napumunta upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan sa pagsisisi. Amen? Kaya tayo nandito ngayon dahil tayo po ay nakasumpong ng kaligtasan. Sa paraan ng ating pagsampalataya kay Kristo Jesus, tayo ngayon ay mga banal na tinawag ng Diyos. Pwede ba tayong palakpakan ng Panginoon? To God be all the glory for this message.